Yes! At tinagal nating di nakapag-vlog mga kaprisim! 6 months ago, huli tayo nakapag-vlog ng e-bike na 2 wheels which is yung Z1. Pero ngayon babawi tayo sa inyo. Napakadami nating pwedeng i-vlog dito at i-review. Isa-isahin natin lahat yan. Kaya abangan nyo yung mga susunod nating video. Range test ba o specification? Anong gusto man ninyong malaman? I-discuss natin yan dito sa Prism TV. So yun o, gaganda. May magagandahan dito mga matataas na wattage oh. At dito naman sa kabila, ayan. Grabe. Eto na, mamili na kayo guys kung ano yung gusto nyong i-vlog at i-review natin dito sa Prism TV. Dahil alam niyo naman, pag tayo nagpa-vlog, wala tayong kinikilingan, pinapakita natin kung ano yung maganda at saka yung pangit. Kaya para makabawi ako sa inyo, 6 months tayong hindi nag-vlog, iisa-isahin natin at sabihin niyo sa akin, guys, kung ano yung gusto nyo kaagad na mauna, comment down below kung ano yung gusto nyo maunang i-testing natin. Range test kaagad, kahit saan nyo gusto makarating. Kung gusto nyo makarating ng Pampanga, gamitin natin, sabihin nyo lang dyan. Comment down below. Lahat ng e-bike dito, all stock, mga naka-lithium na lahat. Mula Honda, mga non-branded, at yung mga high specs, meron tayo dito. Pwede nating gamitin at ma-test drive. So meron tayong permission na mag-test drive sa Prism TV ng mga e-bike na nandito. Kaya guys, kung may napupusuan kayo, comment down below kung ano yung gusto nyo i-compare natin. For example, itong si G700, co-compare natin dito sa Honda Yugo. Sabihan nyo lang ako. Or kung gusto nyo naman si Honda Cab E at si Honda Dax E, pwede natin i-compare yan guys. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, hit the bell icon button at nagbabalik ang Prism TV para ipakita sa inyo ang mga magandang 2 wheels na available dito sa Pilipinas at yung kanilang mga advantage at saka disadvantage. Mapapakita natin sa inyo live, hindi man live, pero mapapakita natin sa inyo actual natin mapapakita yung mga specification at yung mga functionality ng bawat e-bike, pati mga features. Halimbawa na lang nito, no? Yung cruise control nitong si Cab E. Ang alam ko yung may cruise control to. Ayan, meron na siya. Yan, at nandito tayo sa Prism e-bike para paalam at makapag-test ride ng anumang unit na available nila dito para malaman natin, ma-max out natin kung ano bang features, kung ano bang kapasidad o kaya na itong mga e-bike na nandito. Kung matibay ba talaga itong mga e-bike na to like Honda, yan, GRO and H1. Aalamin natin pati yung top speed sa GPS, sa speedometer, malalaman natin kung anong top speed niyan. At yung actual na range test, yung walang hintuan, papakita natin sa inyo kung hanggang saan tayo pwede dalhin ng e-bike. Dahil alam nyo naman na isa tayo sa tunay na nagre-range test na actual nating sinusubukan mula full charge hanggang makalayo at hanggang malobat. Malalaman natin kung gaano talaga kalayo ang pwedeng marating ng isang full charge ng bawat e-bike. Nagawa natin sa Z1 at gagawin din natin sa mga e-bike na mapipili nating subukan. At kapag nalobat na, syempre, hindi na natin gagamitin, isasakay na natin sa service. So, ganun talaga ang tunay na pag-range test ng mga e-bike sa mga battery nila. Kaya ngayon, bukod sa Prism Z1, bibigay natin ng pagkakataon, may pakita sa inyo kung ano yung mga kalakasan at advantage ng mga ibang brands like Yonsland G700, ng Honda, iba't ibang models. Pati na Summer H1 and Summer S1 at madami pang iba. Kaya guys, antabay lang kayo dito sa channel natin and soon, in a few moments, in a few decades, in a few moments, malalaman na natin ang mga details na ito mga to at makakapag-testing na tayo. Kung gusto ko lang malaman guys, kung alin ba yung pinakagusto nyo na i-testing natin, ang kanilang range at yung mga specification and technical functions ng mga unit ng e-bike dito sa Prism. Isa-isayin natin lahat, no? Number 1, naman dito sa Prism ng Honda UBE. So, ito yung base unit na UBE. Then, UBE Cross, Honda din. Yan, same lang sila na itong black. Then, Honda Cab E.
Ayan, Honda Cab E. So may tatlong kulay sila dito. At ito yung isa sa pinakamalakas ng Honda, which is yung Honda Yugo. And balita ko merong mas mamahaling klase nito, yung Honda Yugo GT. Pero wala sila nandito, by order daw. And meron ding Honda Zoomer E. Ayan, tatlong kulay. And 4 na kulay ito. Ang available nila dyan. Then meron tayo dito Summer S1 na naka-lithium na. Meron ding Summer H1 na naka-lithium na. And ito yung pinakabago dito na hindi Honda, no? Garo G700 at balita ko sobrang ganda ng specs na ito. Upgraded na siya pag dito nyo kinuha sa pre-sim. And dito sa kabilang dako naman ay meron ditong Honda Dax E. So papakita natin yan, kasama yan sa mga iba-vlog natin. At itong si Honda UQE. So guys, hanggang dito na lang muna. At least napakita ko sa inyo, nagbabalik na tayo ulit. And magre-ready na tayo na subukan at sumabak sa kalsada nitong mga Honda units and mga 2 wheels na naka-lithium na lahat. So guys, lahat ng mga e-bike nila dito sa showroom nila is naka-lithium na lahat yan. So wala kayong pipiliin dyan, wala kayong makikita dyan na hindi naka-lithium. So yan, para makabawi naman ako sa inyo dahil sobrang tagal na talaga, almost 6 months tayong walang vlog. Pili na lang kayo guys ha. So hanggang dito na lang muna and abangan nyo yung next na video natin.